Kaya nga wag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Alam niyo po, ito galing sa bibig mismo ni Jesus, ano? Alam ko po, pataas ng pataas ang presyo ng lahat ng mga bilihin, gasolina. Napansin niyo po ba kung gaano kadalas pumasok sa isip natin yung salitang, what if? Yung meron kang takot sa bukas, paano kaya? 'Di ba? What if mawalan ako ng trabaho ngayon? What if ma-lay off ako ngayon? What if magkasakit yung nanay ko bukas? What if hindi gumana yung pinaplano ko ngayon? What if hindi maging okay ang future ng pamilya ko? Maraming tao ngayon po, tahimik na nag-aalala tungkol sa future. Kasi ang future, kaya po tayo natatakot, hindi natin hawak. Pero ito ang magandang balita. Hindi man natin alam ang bukas, kilala naman natin ang Diyos na may hawak at may kontrol ng bukas. Unang punto, lumalaki ang takot kapag gusto nating kontrolin ang bukas. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala tungkol bukas. Hindi ibig sabihin bawal ka magplano, pero may limit ang control natin. Pwede tayong maghanda. Again, excuse po, God is a God of order. Nire-require tayo ni God magplano, maghanda. Okay? Pero hindi natin kayang kontrolin lahat na mangyayari. Ibig sabihin, kapag hindi gumana yung pinlano mo, with our limited comprehension and limited wisdom, huwag tayong madidisappoint kasi baka may ibang plano si Lord. Kapag pinilit nating hawakan ang bukas, doon po nagsisimula ang anxiety. Ang worry kadalasan ang gagaling sa paghawak sa mga bagay na dapat Diyos lang ang may hawak. Pangalawa, nauna na ang Diyos sa bukas mo. Ibig sabihin, God knows the end from the beginning. Anong sabi sa Biblia? Siya ang simula at katapusan. He is the Alpha and the Omega. Ibig sabihin po, bago pa dumating ang bukas, nando na ang Diyos. Bago pa dumating ang problema, nakita na niya to. At ang isa pa magandang assurance sa Biblia, hindi raw niya tayo bibigyan ng mga trials and challenges na hindi natin kaya bitbitin. Tulad ng isang ama, hindi niya bibigyan ng challenge ang isang anak na hindi kaya sa edad niya, tama? Hindi niya pagbubuhatin ng 50 kilos na bigas yung 2-year-old na anak. So alam niya kung ano yung kaya lang. Ang future ay uncertain sa atin, pero hindi po yan uncertain sa Diyos. At pangatlo, pinakahuli, ang kapayapaan sa bukas ay nagsisimula sa pagtitiwala sa ngayon. Instead of worrying tomorrow, tinuturuan tayo ni Jesus, mag-focus ka sa ngayon. Trust Him today. Follow Him today. Seek Him today. If you're faithful today, God will take care of your tomorrow. Remember yung the provision of manna? Okay? Every morning, uulan po ng manna from heaven. Nasa gitna sila ng disyerto. Yung iba, nagkamal-kamal ng para i-secure yung bukas, i-secure yung next week. Ang daming kinuhang manna for the day lang dapat, nabubulok din the following day. Kasi sinasabi ni Lord, huwag mo intindihin yung bukas because I'll be faithful tomorrow just as I am faithful today. Tanong, anong kinakatakutan mo tungkol sa future? Mas nagwo-worry ka ba sa taas ng gasolina? Kaya bumababa ang yung spiritual ngayon? Paano mo maibibigay kay God yung takot mo tungkol sa bukas? Dahil tandaan natin, Mateo 6:34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas. Sapagkat ang bukas, ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ng inyong mga suliranin sa bawat araw. Tayo manalangin, Panginoon, kami po'y limitado sa aming kaalaman. Limitado ang aming mga plano. Hindi namin kontrol ano mangyayari sa gitnang silangan. Hindi nga namin kontrol kung puputi ba ang buhok namin bukas. So Lord, marami kaming bagay na beyond our control. Pero Lord, yung mga bagay na may control kami, yung aming response, aming reaksyon sa mga bagay-bagay, yan yung mga bagay na may control kami. Ang aming pagpupuri sa iyo, pagdarasal sa umaga, at pagdarasal sa gabi, Lord, ito yung mga bagay na kaya namin kontrolin, ang pagtitiwala sa iyo. Kaya Panginoon, dinadalangin namin yung mga kababayan namin na talaga, Lord, na meron takot. Of course, Lord, natural again sa mga nangyayari ngayon sa bansa, nangyayari sa buong mundo. Natural lamang na magkaroon ng takot. Pero Lord, sabi mo nga, hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, but spirit of love, sound mind, Lord God. Binigyan mo kami, Lord, ng faith sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, magtiwala sa iyo ng buong lubos. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.